Hello guys, flex ko lang ngayon ang lakas ng hangin abagat dito sa amin. Ayan, tingnan yung mga punong kahoy at kumakaway-kaway dahil sa lakas ng hangin habagat. Ayan. Tingnan punong bayabas ko. Tingnan nyo. At ang ulap ay madaming ulap. Ang kalangitan ay maulap. Ayan. Hanging habagat. Super lakas ng hangin. Yan ang aking puno ng talisay. Puno ng Nara. Sila ang nagbibigay sa akin ng protection sa bahay ko pagka mayroong bagyo. Kaya ugaliin nating magtanim ng punong kahoy kasi yan ay panlaban natin sa ano pa mang mga, lalo na pag may bagyo. Yan, puno ng niyog. Tingnan niyo at stress ang mga dahon. Stress niyo ng mga punong kahoy kasi nga ay maatake si hanging habagat. Look at that guys. So tingnan niyo guys yung rice field. Nilalagyan na ng tubig. Bakit nilagyan ng tubig? Kasi pinapalambot na naman ang lupa. Yan. Para inihahanda na naman siya sa muling for the next cropping. So, yan. So, tingnan niyo. Puno na naman siya ng tubig. Hindi yan sa ulan, kundi galing yan sa irrigation, preparing the soil for the next cropping. Another 4 months, and then we will have the harvest again. Ayan. So, hindi pa yan naaayos. Pinapatubigan muna siya hanggang doon para sa next cropping. So after that, after na lumambot na siya, lilinisin niya, tatanggalin niya yung mga damo. Ang tawag dito sa Bicol ay ililiwanag. So, ewan ko kung anong tawag yun sa Tagalog, basta aanuhin na dyan, ipiprepare na yung soil, ipapaliwanag na yan. Kumbaga aararuhin na matanggal ang mga na mabungkal. Kumbaga bubungkalin muli ang yung lupa na yan, bubungkalin, tatanggalin yung mga damo, yung mga tira ng palay, yung mga kalahating mga stem para matanggal dyan. So yan, para makita. Yan dito. So this time ay malakas ang hangin dito, hangin habagat. Pero parang dalala ito ng bagyo o ng low pressure. Salamat naman at how many years hindi binabagyo sa amin, hindi bumabagyo, walang malakas na bagyo dito. Pero nung mga nakaraang taon ay 2 years, 3 years ago, dinaanan din kami ng malakas na bagyo, signal number 4 at signal number 5. At yung pinakita ko sa inyong punong kahoy, yun ang tumulong sa amin na sinanggan nila ng punong kahoy yung mga debris na lumilipad, tumatama sa punong kahoy. So yun, pagkalaban natin ang nature, wala tayong magagawa kundi umiwas na lang at mag-isip ng pamamaraan kung paano tayo makakaiwas, lalo na sa mga lugar na binabaha. Kung ganitong may baha, may malakas na bagyo,
i-vacate na natin ang lugar para maiwasan ang ano pa mang mga pangyayari, mga insidente. So ito yung aking place. So what you are watching now is the palayan. Kaunti lang naman itong palayan ko. Hindi naman kalakihan. Pero okay na din. So yan, inihahanda na yan. Pinapalambot yung lupa para bungkalin ulit at linisin at i-prepare para sa muling cropping for the next season of cropping. So pag after 4 months na naman, mag-aani na naman. So yan, dito ganyan kami dito sa aming lugar, sa aming place, sa Uma, sa Sakahan. So ang sarap dito. At ang hangin, ang presko ng hangin, ang sariwa ng simoy ng hangin ay talagang napakalayo kumpara dun sa syudad. Pag nandun ako sa Manila, ay nako, mainit. So yan guys, yan ang aking place. Marahil ay palagi na ninyong nakikita itong place ko. Pero nag-i-enjoy lang akong gawin siyang content. Anyway, iba-iba naman. So next ninyo makikita ay yung kung paano naman lumago yung mga itatanim dyan na palay. So yung nakikita ninyo ngayon ay preparing the soil. Next video na ipapakita ko yung kung paano inihanda yung lupa. Ihahanda step by step para makita ninyo yung process kung paano natin kinakain yung rice. Ay maraming pinagdadaanan, hindi lang basta naging rice yan, kundi napakaraming prosesong pinagdadaanan. So naway nagustuhan ninyo ang aking content ngayon. Sana follow for more. Sana subscribe also to my YT channel. Thank you guys. Love you all.